Yo, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, sobrang init na mga nangyayari ngayon dito, no? Sa politika talagang lagi nang mainit, dati sa showbiz lang. Pero alam natin na ganyan, nagkakaroon ng maraming problema gaya ng pagsuko ni Senator Jinggoy sa mga nangyayari ngayon. Sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, alam natin na medyo nagkakagulo na dyan sa Senado, lahat, parang ang gulo-gulo na natin. Magbibigay tayo ngayon ng pampatanggal ng stress. Hindi, alam natin na talagang si Tatay Digong, kung ipapasok natin sa isip talaga natin, marami talagang magagandang memorya na naiwan sa atin si Tatay Digong, mga katunay. Lalong-lalo na mula ng pagkandidato niya bilang presidente hanggang sa manalo siya bilang presidente, hanggang sa maglingkod siya bilang presidente. Karamihan talaga dito, matatawa ka talaga dahil talagang si Tatay Digong napakakalog, no? Yan talaga ang isa sa mga nagdala sa kanya at yan siya nakilala. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang mga funny moments ni Tatay Digong, pampatanggal natin ng stress at syempre namimiss talaga natin si Tatay Digong, mga katunay, no? Syempre isang araw makakasama natin yan at alam natin na makakalaya yan at makakabalik uli ng Pinas yan si Tatay Digong. Panoorin na natin to. Pasok! Sir, kailan ho ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. Si Doris Bergonya yun, di ba? You are from ABS-CBN po, si Doris Bigornia. Kapalak Okay ko sa Lebanon. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Sige, okay. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Bakit naman nila ayaw tayo magsama sa isang kwarto? Nagtataka din ako. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun. No, sa totoo lang si PRRD, kung makikita talaga natin, talagang sa lahat ng mga tumatakbong presidente, no, sa kanya talaga yung may impact talaga na tayo matatawa talaga. Talagang catch niya talaga yung ano ng masa di ba? Talagang iba siya. Siyempre, lahat naman ng tumatakbong presidente, mga nakita natin talagang karamihan seryoso sa mga ginagawa nila. Sa pagkandidato nila, sa pagpapango ng pangalan nila. Pero si PRRD hindi Ang ginawa ni PRRD is talagang nagpakatotoo siya sa sarili niya. Na talagang ganito talaga ako No? At saka napakakalog talaga. No? Sa lahat ng mga naging presidenteng dumaan, siya talaga yung pinakakalog sa lahat. Huling-huli yung kiliti natin. Acknowledge the presence of Governor Davide, Congressman Luigi Quisumbing, Congressman Advincula, Mayor Tommy Osmeña, Attorney Mike Toledo, Mr. Lourdes De Vera, Secretary Ace Durano. Wala akong nakilala dito. Mukhang Lahat sila may mga binabanggit, si PRRD walang kilala. talo na ako dito sa butuhan. Talo na. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Ito, titignan mo itong binigay na. Pero wait lang, no? Pero sandali lang. Talagang ako nabalitaan ko nga, no? Talaga palang si Tatay Digong, inudyukan. No? Sabi nga dun sa napanood ko, is talagang parang inudyukan siya dyan sa Davao na tumakbo bilang presidente. At marami talagang nag-uudyok sa kanya. So, ilang beses din pala niyan tinanggihan yun. No? Parang talagang nahirapan silang kumbinsihin si PRRD bago tumakbong presidente. No? Tama, pag ginanong ko, alcohol. Yan. Na-purify. Kaya ako, kanina pa ako, sige, naglalaro ako, nag-enjoy ako naman sa Sprite. Alcohol. Ito
Ito si Bong. Sige siya pag pinapanood niya yung gimmick mo doon sa... Sabi niya, tingnan mo talaga si Chavez. Si Chavit parang nasa bus lang eh, no? Di ba ganun yung mga madalas nating nakikita sa mga bus tsaka sa jeep pag inaantok yung katabing pasahero? Gumagal. Sabi ko, huwag mong gawin, baka hindi totoo yan. Totoong patulog-tulog siya, pero we can only Ganda pa ng katabi ni Chavit. say good luck and may the next mission be accomplished. Pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice President. Kung siya, Best friend. saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Biyuda kasi. Anod ba ako sa, anod ako sa asawa. Ma'am, balita ko may do not be offended, pero yung sabi nila, hindi yung totoo. Awa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Tigilan niyo na po ako. Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Sir, Lagyan si Dilima, ambun. Kaya galit na galit talaga si Dilima sa mga Duterte. Kasi yung ginawang problema, yung ginawang stress ng mga Duterte kay Dilima. Senator De Limas was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Muntik pang matumba. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi. Tapos ganyan pag gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. And the awards going to... And the award going to pala. Ewan ko ba? Plastic. Loko talaga si PRRD, no? Ay, nako. Doresa sa valedictorian, pag-graduate. Puro yan sila valedictorian. Puro valedictorian. Kair, good lawyer, si... Tignan mo. Tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Don't mind. Tang mo galit siya na init ng ulo. Patila mo, hindi nakaligtas eh. Iba kasi siya eh. Sa totoo lang talaga mga katunay, hindi siya yung peking tao. No, nilalabas talaga ni Tatay Digong yung mga emosyon niya. Diba? Nagpapakatotoo siya, hindi siya nagpapaka-plastic. Ni kahit kailan hindi natin siya nakita ng kaartihan, kasosyalan. Diba? Hindi katulad ng iba na dumadaan. Alam naman natin, yung mga dumadaang administrasyon, medyo, sinasabi ko nga, seryoso sila pag pinapanood mo. Kay Tatay Digong kasi talagang nalilibang tayo sa kanya bukod sa pagiging presidente niya. No? Ang laki ng pinagkaiba niya sa lahat ng mga naging presidente. Kaya, talagang yan yung naging dahilan, kaya talagang yung taong bayan, hindi siya makalimutan. Diba? Kasi yung ibang mga nagiging presidente, pag natapos na yung termino, nakakalimutan eh. Wala nang pakialam yung taong bayan. Pero kay PRRD talagang halos hindi makalimutan lahat ng ginagawa ni PRRD at syempre gusto pa siyang ibalik sa pagiging presidente ko, 'di ba? Ang dami pa kung pwede. Oh. Yung iba nga na umaalis na dating mga presidente, hindi na nila pinababalik. Pero kay PRRD, iba. Talagang gusto pa nila na kung talagang bata-bata pa si PRRD, talagang kung pwede pa bumalik sa pagiging presidente, siya na. Di ba? Mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat Totoo. pantularan yan ng mga kabataan. Well, kung siwalay ka sa asawa, gawin mo sarili mo. Anong gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi mo masangla eh. Para sa akin yun na yun. Hindi ko masanda. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. And hindi ko na talaga kaya. And your help in my journey in the 6 years
na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming Ayon, maraming salamat PRRD yan sa lahat ng mga nagawa mo sa amin, no? At alam namin na darating din ang araw na alam namin na makakauwi ka din, makakalaya ka din diyan. Yan. At mapaparusahan din ang mga nagdala sa iyo diyan, 'di ba? Talaga eh. No, talagang si PRRD talaga is para sa akin ah. Si PRRD talaga para sa akin ay isa sa pinakamagaling na naging presidente dito sa ating bansa. Ako talaga nakontento ako sa pamumuno niya sa ating bansa. Although, syempre, may dumating na pandemic at medyo naharang ng konti siya nun, no? Pero ako, kontento ako. Kasi, during pandemic talaga, malaki talaga ang ginampanan ni Tatay Digong para makasurvive tayong lahat. Kaya minsan ako iniisip ko, paano kaya kung hindi si Tatay Digong ang presidente noong mga panahon na yun? Ano kayang mangyayari sa atin? Kayo mga katunay, nung during pandemic, kung hindi si Tatay Digong ang presidente noon, ano ang mangyayari sa atin? Comment lang po kayo sa ibaba mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.